Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Noah, na nag-scroll sa isang dating app habang hinihintay ang kanyang kadate, kinausap niya ang kanyang matalik na kaibigang si Molly, at nagpahayag ng pagkainis dahil sa pag-text sa kanya ng lalaki na nagmamakaawa na magdala siya ng pera. Napamura si Molly, at sinabihan ang kaibigan na huwag makipagkita sa kanya, ngunit sinabi ni Noah na nandito na siya at nagugutom na rin. Di nagtagal, dumating ang kanyang kadate na si Chad, at lumalabas na mas nakakainis pa pala ito sa totoong buhay, dahil talagang mukhang buraot ang pagmumukha nito. Habang kumakain, ininsulto pa nito ang kanyang pananamit, at ishinerin pa ang lahat ng natirang pagkain, habang si Noah ang pinagbabayad ng pagkain. Nagsabi rin ang lalaki ng mga masasamang pananalita tungkol sa Chinese waitress, na lalong ikinainis ni Noah. Pagkaalis nila ng restaurant, sinubukan ng binatang buraot, na lumapit ng mas malapit kay Noah, ngunit magalang siyang tinanggihan ng dalaga, na sinasabing hindi sila magkatugma o bagay sa isa't isa. Nasaktan nito ang ego ng binatang buraot, kaya bastos niyang sinabing hindi niya din naman tipo si Noah, at tinawag pa itong kawawang dalaga, bago pa debog na umalis. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Noah sa isang supermarket para bumili ng mga pinamili ng makasalubong niya ang isang gwapong lalaki na nagngangalang Steve, na nagsimulang makipag-usap sa kanya tungkol sa mga ubas. Tila napakalakas ng appeal ng binata, at bago umalis, kinakabahang hiningi ni Steve ang numero niya, na ibinigay naman ni Noah ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, ibinahagi ni Noah kay Molly ang tungkol sa cute na lalaking nakilala niya kagabi, ngunit ang nakakagulat ay hindi pa ito nagte-text sa kanya. Pabiro pang sinabi ni Molly na siguro ay may asawa na ang gwapong lalaki, pero tinuwanan lang ito ni Noah. Maya-maya, sa wakas ay nakatanggap si Noah ng text mula kay Steve, at nagpa siya na magkita silang dalawa sa isang bar ng gabing iyon. Naging maayos ang kanilang pag-uusap, at isiniwalat ni Steve na isa siyang doktor na dalubhasa sa reconstructive surgery, pagkatapos nagtanong siya tungkol sa pamilya ni Noah, at isiniwalat ng dalaga na halos nag-iisa na lang siya sa mundo, dahil wala siyang kapatid, pumanaw na ang kanyang ama, at wala siyang ideya kung nasaan ang kanyang ina. Kita ang saya ng dalawa habang nag-uusap, at pagkatapos, inuwi na agad ng binata sa kanyang bahay si Noah, kung saan nagsimula silang magromansahan. Pero nag-alangan si Steve na animoy siya pa ang nalugi, na sinasabing napakabilis ng lahat, ngunit kalaunan ay sumuko rin siya sa kanyang mga pagnanasa, na humantong sa bembangan ng dalawa na talagang sinulit ang bawat segundo. Kinabukasan, nagising si Noah, at kinuhanan ng litrato si Steve habang natutulog pa rin ito. Pagkaalis ng lalaki, tinawagan ni Noah si Molly para ibahagi ang mga detalye tungkol sa nakaraang gabi, at hiningi ni Molly ang Instagram ID nito para ma-stalk siya nito. Isiniwalat ni Noah na hindi gumagamit ng anumang social media si Steve, na ikinabahala ni Molly, na itinuturing ni Molly na isang malaking babala. Gayunpaman, hindi ito masyadong pinag-isipan ni Noah, at isiniwalat na ang dating bartender ni Molly na si Paul ang kanilang bartender noong nakaraang gabi. Sa susunod na eksena, magkasamang naghahapunan sina Noah at Steve, kung saan niyaya niya itong tikman ang paborito nitong tadyang, ngunit sinabi nitong hindi siya kumakain ng mga hayop. Pagkatapos ay tinanong ni Steve kung may napagsabihan na ba siya tungkol sa kanya, at pagkatapos ng kaunting sayawan at kasiyahan, tinanong siya ni Steve kung gusto niyang sumama sa kanya sa isang lugar, na walang pag-aalinlangang pumayag si Noah. Kinabukasan, nag-iimpake na si Noah ng kanyang mga damit at tinawagan niya si Molly para ipaalam na sasama siya kay Steve sa isang weekend trip. Gayunpaman, ang lokasyon ay isang sorpresang pinlano ni Steve, na ikinababahala ni Molly, lalo na't halos hindi kilala ni Noah ang lalaki. Ikinatwiran ni Molly na hindi pa nga niya ito nakikilala, kaya, nagpadala si Noah ng litrato ni Steve na natutulog, kahit hindi malinaw ang mukha nito, tuwang-tuwa. Sa tingin ni Noah ay walang mangyayaring mali, at tiniyak niya sa kanyang kaibigan na magiging maayos lang siya. Maya-maya, dumating si Steve para sunduin si Noah, pero sinabi nitong masyadong matrapik ngayon, at iminungkahi na manatili na lang sa bahay niya ngayong gabi at umalis na bukas. Pumayag si Noah, at pagkatapos ay umalis na ang dalawa, at unti-unting nilisan ang lungsod. Pagkatapos ng ilang oras ng pagmamaneho, nakarating sila sa bahay ni Steve, na nasa isang liblib na lugar sa gitna ng kakahuyan. Pagpasok niya sa bahay, napagtanto ni Noah na walang signal ang kanyang cellphone, at hiningi niya ang password ng Wi-Fi, pero hindi siya pinansin ni Steve. Pagkatapos ay inalok siya nito ng cocktail, at habang umiinom, sinabi ni Noah na ang bahay nito ay napakarangya kaya pakiramdam niya ay mapagpakumbaba ni Steve kumpara sa kanya. Pero sabi ni Steve iyon ang gusto niya sa kanya, dahil hindi siya nagkukunwaring isang tao na hindi naman siya. Pagkatapos uminom, bigla, naging madilim ang takbo ng eksena ng mahilo si Noah, at kalaunan ay nawalan siya ng malay.
Maya-maya, sa wakas ay nagkamalay si Noah, at nakita niya si Steve na nakaupo sa sulok ng silid, nakakatakot na nakatitig sa kanya. Tinanong niya kung ano ang nangyari, at ibinunyag ng lalaki na binigyan siya nito ng droga. Akala ni Noah ay nagbibiro lang siya noong una, pero nanlaki ang mga mata niya sa takot nang mapansin niyang nakakadena ang mga kamay niya sa sahig. Ang takot na babae ay nagsimulang magpanik at umiyak, ngunit sinigawan siya ni Steve na tumahimik, at inutusan siyang manatiling kalmado. Sa isang nakakakilabot na pangyayari, sinabi niya rito na ibebenta niya ang karne nito, dahil malaki ang binabayad ng mga tao para dito. Mas sariwa ang karne, mas mabuti, hindi niya ito agad papatayin, at balak niya itong panatilihing buhay hanggat maaari. Tinangka siyang atakihin ni Noah sa takot, ngunit natalo siya ng baliw na lalaki, at sinabihan siyang tumigil na sa pagiging madrama. Ang eksena ay tumalon sa lungsod, nagsimulang mag-alala si Molly, dahil hindi na siya kinausap ng kanyang matalik na kaibigan pagkatapos nitong umalis kasama si Steve. Di nagtagal, nakatanggap siya ng text mula kay Noah na nagsasabing nasa isang lugar sila na tinatawag na Cottage Grove, kung saan hindi maganda ang serbisyo, at nakatanggap pa siya ng litrato ng isang talon. Balik kay Noah, isang sinubukan ni Noah na makawala sa mga kadena at sumigaw, nang bigla isang babae mula sa kabilang silid ang kumausap sa kanya. Nagpakilala siya bilang si Penny, at isiniwalat na isa rin siyang bihag dito, at unti-unting kinakain. Nagtatakang nagtanong si Noah kung gaano na siya katagal dito, ngunit inamin ni Penny na hindi na niya alam, hindi na niya namalayan ang oras. Sabi ni Noah, malamang hinahanap na si Penny ng pamilya at malalapit na kaibigan, pero isiniwalat ni Penny na wala siyang kakilala, tulad ni Noah. Sumunod, nagkwento si Penny tungkol sa isa pang bihag na nagngangalang Melissa, na matagal nang nandito, at unti-unti nang nababaliw. Sa ibang lugar, nakikipag-usap si Molly sa umano'y nagpapakilalang Noah, ngunit agad niyang napagtanto na may hindi tama dito, at nagdududa na maaaring hindi ito ang kaibigang si Noah. Nagpasya siyang i-reverse search ang imahe ng talon na ipinadala ni Noah, at laking gulat niya nang matuklasan na ito ay ninakaw mula sa isang website. Sa isa pang eksena, tila labis na nasisiyahan si Steve sa kanyang trabaho. Makikita siyang sumasayaw-sayaw na animoy nakikinig ng hawak mo ang beat, habang hinihiwa ang hita ng isang babae, na tila kay Melissa. Pagkatapos ay inilalagay niya ang karne sa mga selyadong supot, at naghanda ng ilang kahon ng karne, na kinabibilangan din ng mga personal na gamit ng babae. Di nagtagal, dumating ang isang delivery person para kunin ang order, at ang simbolo ni Satanas ay makikita sa mga kahon na nagmumungkahi na ito ay bahagi ng isang mas malawakang network ng culto. Pagkatapos, nilapitan ni Steve si Noah na may dalang pagkain, ngunit tumanggi itong kumain at sinabing kailangan niya ng maligo. Hinalas ni Steve ang mga kadena niya, at sinabihan siyang maging mahinahon, bago siya dinala sa banyo. Pero habang nasa daan, agad-agad na inatake ni Noah si Steve, ngunit sa huli madali siyang nadaig ni Steve, at nawalan siya ng malay. Maya-maya, nagising si Noah na nahihilo at paralisado sa isang operating table, kaya malamig na isiniwalat ni Steve na nagbigay siya ng epidural at hinihiwa na niya ngayon ang puwitan nito na para bang baboy. Nagmakaawa si Noah na tumigil na, ngunit sinabi nito na ito ang kanyang parusa at patuloy siyang brutal na sinaktan. Pabalik sa lungsod, dumating si Molly para dalawin ang kanyang dating kasintahang si Paul, na siyang bartender sa unang date ni Steve at Noah. Ibinahagi niya ang kanyang pag-aalala na maaaring nasa panganib ang kanyang kaibigan, at hiningi ang impormasyon ni Steve, dahil malamang na ginamit nito ang kanyang credit card para magbayad. Nag-aalangan si Paul na ibigay ito, dahil maaari siyang mawalan ng trabaho, ngunit nang akitin siya ni Molly, sa wakas ay pumayag siyang tumulong. Sa isa pang eksena, nakita natin si Noah na gumagapang sa sahig na talagang nasasaktan sa natamo, matapos hiwain ang kanyang puwitan. Kinausap niya si Penny at inamin kung gaano siya nandidiri na nakipagbembangan siya kay Steve, na ikinagulat ng babaeng kasama niya. Isiniwalat ni Penny na hindi siya nakipagtalik kay Steve, at ganoon din ang mga nauna sa kanya, na nangangahulugang tiyak na espesyal si Noah kay Steve dahil siya lang ang pinadala nito sa langit. Pagbalik kay Molly, sa wakas ay nakatanggap siya ng impormasyon tungkol kay Steve mula kay Paul, at lumabas na ang buong pangalan nito ay Brendan Steve Kemp. Hinanap niya ang social media nito, at di nagtagal ay nakahanap siya ng Facebook profile para sa isang taong nagngangalang Ann Kemp. Nakakagulat, si Ann pala ay asawa ni Steve, at mayroon pa silang 2 anak. Nahanap din ni Molly ang address ng kanilang bahay sa profile, kaya, kinabukasan, pumunta siya roon, at ibinahagi pa ang impormasyong ito kay Paul. Balik kay Noah, makikita natin si Noah na nagbabasa ng magazine para magpalipas ng oras nang lapitan siya ni Steve na may dalang mga cherries.
Tinanong niya ito kung bakit siya nakipagtalik sa kanya, at sumagot siya na iyon ay dahil tunay niya itong gusto. Bago umalis, binalaan niya ito na huwag mag-alala o matakot, dahil nakakaapekto ito sa kalidad ng karne. Maya-maya, patuloy na binubuklat ni Noah ang magazine nang bigla may makita siyang nakakagulat na sulat na nagsasabing kung may nagbabasa nitong magazine, malamang na gusto talaga siya ni Steve, kaya dapat niyang gamitin iyon laban sa kanya at patuloy na lumaban. Isang natigil ang si Noah ang sumubok na kausapin si Penny, ngunit ang kawawang babae ay nasugatan sa maraming bahagi ng katawan, at napakahina niya para makasagot. Sinabi ni Penny na sumuko na siya dahil hindi na niya kilala kung sino siya, ngunit hinimok siya ni Noah na manatiling matatag. Samantala, sa lungsod, ipinadala ni Molly kay Paul ang kanyang live na lokasyon kung sakaling may mangyaring hindi maganda, bago pinindot ang doorbell ng tunay na bahay ni Steve. Sinalubong siya ni Ann, at ipinaliwanag ni Molly na narito siya para pag-usapan ang kanyang kaibigang si Noah, na nakikipagkita sa asawa ni Ann, na nag-iwan sa babae na gulat na gulat. Pabalik kay Noah, dumating si Steve para tingnan si Noah, na tila mas kalmado na sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang lasa ng karne ng tao, at natigilan si Steve sa tanong na ito. Sumagot siya na depende ito sa kung saan ito nagmula at kung paano ito inihanda, ngunit kung gagawin ng tama, maaari itong maging napakasarap. Sa isa pang eksena, ipinakita ni Molly kay Ann ang larawan ni Steve na natutulog, ngunit hindi ito masyadong malinaw. Sinabi ni Ann na hindi siya sigurado kung asawa niya iyon, at hinimok si Molly na pumunta sa pulisya kung nag-aalala siya para sa kanyang kaibigan, nang bigla umuwi si Steve sa tunay niyang bahay, bago nagpakilala kay Molly bilang si Brendan. Nagtanong naman agad si Molly tungkol sa kaibigan niyang si Noah, pero sinabi nitong wala siyang ideya kung sino ito, kaya humingi siya ng paumanhin sa abala. Pero bago umalis, tinawagan niya ang telepono ni Noah, at tumunog ito mula sa bulsa ni Steve. Bago pa makareact ang takot na si Molly, nawalan na siya ng malay nang atakihin siya ni Ann, na nagbubunyag na sangkot din ito sa kriminal na operasyong ito. Sa ibang lugar, sinubukan ni Paul na kontakan si Molly, ngunit biglang tumigil sa paghahatid ng kanyang mga mensahe. Samantala, dinala ni Steve si Molly sa kanyang katayan para magamit din niya itong karne. Kalaunan, nilapitan ni Steve si Noah at tinanong kung bakit niya ito tinanong tungkol sa lasa ng karne ng tao, na sinagot naman niya na gusto lang niyang malaman. Pagkatapos ay niyaya siya ni Steve na kumain ng hapunan kasama niya, at sinabing nagdala ito ng mga damit na maaaring isuot niya. Sa ibang lugar, tiningnan ni Paul ang live location ni Molly, ngunit naka-off ito, na nagpakaba sa kanya. Pag-uwi ni Steve, ipinaalam niya sa kanyang asawa na mahuhuli siya bukas dahil sa trabaho, at nagpasalamat dito para sa pagtulong ngayon. Pagkatapos ay naligo si Ann, kung saan nakakagulat nating nakita na mayroon siyang prosthetic na binti, na nagpapahiwatig na siya rin ay naging biktima ni Steve noon. Kinabukasan ng gabi, nakita natin sina Steve at Noah na magkasamang naghahaponan, habang siya ay nakatali pa rin sa mga kadena. Pagkatapos ay nagtanong ang babae tungkol sa kanyang kwento, at isiniwalat niya na noong siya ay mga 19 na taong gulang, una niyang natikman ang karne ng tao, at nalaman niyang hindi niya ito maalis sa kanyang isipan dahil sa kakaibang linamnam nito. Kalaunan ay nakahanap siya ng mga taong kapareho niya ng pag-iisip, at lumabas na may grupo pala ng mga mayayamang individual na naghahangad ng mga bagay na hindi makukuha ng iba. Binigyan ni Steve si Noah ng karne ng tao para matikman, at di nagatubili si Noah na kumagat, kahit na sa loob-loob niya ay nandidiri talaga siya. Isiniwalat ni Steve na ang pagkain ay nagkakahalaga ng $30,000, at ito ay galing sa isang nagngangalang Hope. Pagkatapos ng hapunan, muling ikinulong ni Steve si Noah sa kwarto nito, at bago umalis, sinabi niya rito na gusto niya ito dahil magulo rin ito tulad niya. Pagkatapos ay dinala niya si Molly sa operating room para hiwain ang mga bahagi ng katawan nito, habang isinusuka naman ni Noah ang lahat ng kinain niya. Sinabi rin ni Penny sa kanya na may dumating na bagong babae, dahil ang sigaw na narinig nila kanina ay hindi si Melissa. Kinabukasan ng gabi, nakita natin na nagsimulang lamambot ang pakikitungo ni Steve kay Noah, nang bigyan niya ito ng isang kulay rosas na damit, at muling niyaya itong kumain ng hapunan kasama niya. Pagkatapos ay tumungo siya sa ibang silid, at maingat na naghanda, habang hindi pinapansin ang mga text at tawag ng kanyang asawa. Maya-maya, nakita natin sina Steve at Noah na naghahapunan sa isang romantikong kapaligiran. Magkasama silang nagmumukbang ng atay ng tao, at isiniwalat ni Steve na galing ito kay Melissa, na nagpapahiwatig na patay na ito. Labis na nababagabag si Noah dito, ngunit wala siyang ibang magawa kundi ang magpanggap na wala lang sa kanya iyon. Kasunod nito, ipinakita ni Steve kay Noah ang isang lihim na istante na nakatago sa likod ng isang painting sa sala.
Ang Eastern Tay ay naglalaman ng mga gamit ng lahat ng biktima na kanyang nabihag sa ngayon, na nag-iwan kay Noah na gulat na gulat. Hindi niya makita ang mga gamit niya at tinanong niya kung nasaan ang mga iyon, na sinagot ni Steve na kasama niya ang mga iyon. Pagkatapos ay napadako ang kanyang tingin sa mga telepono ng mga biktima na nakasalansan sa ilalim, kung saan siya ay natigilan ng makita rin ang telepono ng kaibigang si Molly. Sumunod, bumalik ang dalawa sa mesa, kung saan sila gumawa ng mga nakakatawang biro at nagtawanan habang nagsasaya sa pagkain ng karne at lamang loob ni Melissa. Pero biglang umiyak si Noah, at inalaw siya ni Steve, at pagkatapos ay nagtukaan sila. Pagkatapos ng ilang romantikong sayawan, nagromansahan sila at pagkatapos ay tumuloy sa kwarto para magbembangan. Samantala, sandaling nagpaalam si Noah para pumunta sa banyo, bago bumalik sa kama, habang nagpapasarap si Steve sa pagkain sa kanya ni Noah, isang nakakagulat na eksena ang nangyari, dahil literal na kinagat ni Noah ng malakas ang ari ni Steve, tsaka ipinahid ang toothpaste sa mga mata nito. Pagkatapos gawin iyon, agad-agad niyang kinuha ang kanyang telepono at mga susi ng bahay, at kinalas ang kanyang pusos, bago ikinulong si Steve sa kwarto. Kasunod nito, bumaba si Noah, kung saan niya pinakawalan sina Molly at Penny, ngunit sa pagkakataong ito, nakatakas na si Steve palabas ng silid. Nagyakapan ang tatlong babae at sinubukang tumakas, ngunit nawalan na ng isang paa si Penny na pinabagal sila. Sa taas, napansin ni Steve na papalapit ang tanggang waiter, nang bigla, lumitaw si Penny para atakihin siya, at palihim din na sumugod ang dalawa pa. Gayunpaman, sa kabila ng pagtutulungan nilang tatlo laban kay Steve, napatunayang masyadong malakas ang lalaki at natalo sila. Sa isang punto, naipit niya si Noah sa lupa at papatayin na sana ito, ngunit sinaksak siya ni Penny sa binti. Gayunpaman, patuloy pa rin niyang inaatake sina Penny at Noah, ngunit sa huli ay dinaig naman siya ng dalawa. Kasunod nito, kinuha ng mga babae ang kanilang mga telepono mula sa Eastern Tay at umalis. Sa labas, dumating din si Paul matapos matuntan ang huling lokasyon ng cellphone ni Molly, ngunit umurong ang kanyang pagkalalaki nang nakita niyang lubhang katakot-takot ang liblib na bahay at nag-alangan na siyang pumasok. Ang mga babae, sa kabilang banda ay tumakbo papasok sa kalapit na kakahuyan, habang si Steve ay muling tumayo at sinigawan si Noah. Inakusahan niya ito ng pagsisinungaling sa kanya, at nagpaputok pa ng baril, na narinig ng duwag na si Paul mula sa malayo. Dahil sa takot, nagpasya siyang magmaneho palayo sa lugar, dahil ayaw niyang magpakabayani, dahil duwag nga siya since birth. Di nagtagal, dumating si Ann sa bahay kasama ang isang tauhan, at natigilan siya nang makitang magulo ang lugar. Sa labas, nagpaputok si Steve ng ilang beses na walang habas na animoy maoy na pulis, habang ang tatlong dalagang babae ay nagtatago sa likod ng mga puno sa kakahuyan. Sinamantala ang perpektong sandali, sinugod nila si Steve at sinimulang atakihin ng mabagsik. Pagkatapos ay kinuha ni Noah ang kanyang baril, at kalaunan ay binaril siya sa ulo ng malapitan, literal na headshot, na siyang nagwakas sa kanyang pagiging patay gutom. Gayunpaman, ang susunod na problema ay nasa gitna sila ng kawalan, at walang paraan para humingi ng tulong. Walang signal ang mga telepono nila, habang napagtanto ni Noah na naiwan niya ang kanya sa kakahuyan at nagpas siyang bumalik para kunin ito. Samantala, natuklasan ni Ann ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa sa kakahuyan, ngunit tila hindi ito nagulat o nagalit. Kalmado niyang inutusan ang kanyang tauhan na ipasok ang bangkay sa loob at ilagay ito sa yelo. Sa ibang lugar, natagpuan din ni Noah ang telepono niya sa kakahuyan, pero nilapitan siya ni Ann na nagkunwaring isa pang biktima at nagpasalamat sa pagpatay kay Steve, nang bigla siyang itinulak ni Ann sa lupa at sinakal, na narinig ni Molly mula sa malayo. Muntik nang mapatay si Noah ng baliw na babae, ngunit sa huling sandali, sinaksak niya si Ann sa leeg gamit ang mga susi ng bahay. Sa kabila ng pinsala, mabilis na bumangon si Ann at sinubukang patayin si Noah, nang bigla dumating doon si Molly na agad siyang hinampas ng paulit-ulit hanggang madurog ang bungo ni Ann. Pagkatapos ng pangyayari, sina Noah at Molly ay nakasandal sa isang puno, kung saan ipinahayag ng magkaibigan ang kanilang pagmamahalan. Pagkatapos ay natapos ang pelikula nang nakatanggap si Noah ng signal at isang text mula sa basurero na si Chad, na nagtatanong kung nagising na siya.